siya ang ating mga senior citizen na siya pong tututok at magbibigay ng tamang programa para naman po sa inyo. Yan po ay bilang pasasalamat sa ating mga magulang, sa ating mga lolo at lola na sa haba din ng panahon ng kanilang paglilingkod, hindi lamang po sa labas kung hindi sa pamilya. Nakapagpaaral, nagpakain ng mga anak, namomroblema araw-araw, nai-stress, pinapasan ang lahat para lamang po matulungan ang mga anak. Kaya ito naman po ang pagkakataon natin na maibalik din natin ang lahat po ng kabutihan na ginawa ng ating mga senior citizen. Na dapat sa pagkakataon pong ito, yung programa at yung budget talaga para sa mga senior na makakatulong po para sa inyo ay dapat lamang po maibaba. Unang-una po sa lahat, ang online registration po ay mahalaga sapagkat yung mga senior citizen hindi na po mahihirapan na tuwing may programa, magpifill up ng forms. Na tuwing may programa, pipila at magtatanong kung para saan ba ito. At least kung magkakaroon po ng database ang mga senior citizen po natin, malalaman ng ating gobyerno kung ilan ba talagang senior citizen ang kailangan tulungan. At the same time, paano ba natin matutulungan ang gobyerno na malaman kung ano po ang sitwasyon ng ating mga senior citizen? Kung makikita po ninyo sa online registration, tinatanong po dyan kung ano yung estado ng inyong pangangatawan. Ano po ba ang iniinom na gamot ng ating mga senior citizen? Paano po ba nakakapag-maintenance pa yung mga senior citizen? Sila po ba ay may trabaho ba? Kumikita? Umaasa sa pension? O paano po kaya nagagampanan ng isang senior citizen na maging malusog siya at mapangalagaan ang kanyang sarili? Dito po sa online registration, mahalaga na malaman po dahil dito rin magbabase ang programa na ibibigay po para sa inyo. Marahil, alam niyo po ba or may idea po ba kayo dito sa ating online registration? Wala po. Ngayon nyo lang po nalaman. Kaya naman talaga po, ako si Mara Tamundong, talagang pukpukan na bumababa sa mga barangay. Actually, ilang barangay po ang Maynila. Hindi lamang po Maynila ang aking binababaan kasi outside Manila, lumalabas na rin po ako dahil sa dami rin po nagre-request na tayo po ay makababa at makatulong at makapagbigay ng tamang impormasyon para sa ating mga senior citizen. Unang-una, ano po ba yung programa na mayroon sa NCSC? Number 1 na po dyan, nagbaba ng 43 billion pesos ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos para sa health insurance ng mga senior citizen na kung saan ang bawat senior citizen ay mayroon at entitled na 5,000 worth of health insurance. Ano po ba itong health insurance? Baka naman kailangan may mangyari pa sa atin bago mo masabing may health insurance. Ito po ang magbibigay sa inyo ng libreng laboratory, libreng check-up sa mata, sa tenga, dental, libreng check-up sa puso, meron po kayong libreng ultrasound, x-ray at mga gamot. Di po ba? Ang laking tipid at ang laking bagay dahil ang gusto po natin, yung mga senior citizen, humaba pa yung kanilang buhay para naman matagal pa po namin kayong makasama. Para matagal nyo rin pong makasama ang inyong pamilya at higit sa lahat, humaba yung buhay, pero dapat healthy po tayo. Para magampanan po natin yung mga ibang role natin bilang isang magulang, bilang isang lolo at lola, na araw-araw, dahil linggo ngayon, sigurado, na malengki pa kanina, nagluto pa ng tanghalian, iniisip pa kung paano pa plansyahin mamaya yung uniforme ng kanilang apo. At ano ba yung babaunin sa isang linggo? Lahat po ng sakit ng ulo, talaga namang pinapasan po ninyo. At least man lang, sa dulo po ng mahabang paghihirap at pagsasakripisyo, mayroon pong gobyerno, mayroon pong programa na babalikan po ang lahat ng ito para sa inyo. Kaya naman magpasalamat po tayo dahil sa programa na 43 billion pesos na talaga namang malaking bagay po para sa ating lahat. Siyempre, imbis na gagastos si nanay ng pang-laboratory niya, matitipid nyo na po yan. Pwede nyo nang itabi para sa ibang mahalagang bagay. Di ba, Nay? Di ba, Lola? Kasi bawat sentimo ay mahalaga. Lalo na
Sa hirap ng buhay po ngayon, aba wala nang libre, kahit nga pag-ibig, hindi na libre ngayon. What more pa yung medicine? Wala nang libre. Pero ito po ay ginagawa natin dahil ang lahat ng mga senior citizen ay nakapagbibigay ng kontribusyon sa pondo ng ating bayan. Bakit po? Unang-una, sa haba ng panahon, bumibili kayo ng gamit, kumakain sa labas, nagbabayad ng tax. May lupa, may bahay, nagbabayad ng tax. Bibili ng sapatos si tatay, may bayad dahil may tax na binabayaran. So tayo pong lahat ay nakakatulong na magkaroon ng pondo ang ating gobyerno, at least man lang maibalik po ito sa atin na magandang programa. Ang National Commission of Senior Citizen ay may mga nakalaang programa katulad po ng livelihood program na kung po pwede, ito ay light na livelihood program lang para ang mga senior kumita lamang po ng extra. At maibahagi din nila yung kanilang talento, mailipat po sa mga katulad po na maturuan. Dahil ang aming katalinuhan, ang aming kagalingan ay dinana naman po natin sa ating mga senior citizen. Di po ba? Gugustuhin natin na ang ating apo at ang anak manahin din yung ating kaugalian bilang isang Pilipino na mapagmahal, may malasakit at may respeto po para sa lahat. Kaya naman malaking bagay po na ang ating mga senior citizen ay mabantayan at mabigyan ng tamang atensyon. Alam po ninyo, sa 2 taon, mahigit, halos magtatatlong taon na po ngayon, since right after election, nung ako po ay bumaba, nag-umpisa po ako sa outreach program para sa food feeding po ng mga kabataan dahil naniniwala ako na kailangan pa rin nating gabayan at bigyan ng tamang values ang ating mga kabataan. Kasi paano na lang kung mawala na po tayo? Paano na po yung susunod sa atin? Paano nila magagampanan yung mga ating ginampanan kung hindi po natin sila tuturuan at gagabayan? Kaya naman dumating po ako sa punto na sa isang araw, 12 hanggang 14 na barangay ang aking binababaan. Nasa 3,500 na mga kabataan po ang ating pinapakain, ang ating binibigyan ng pagtuturo like yung pagsasayaw. Meron po kami daladalang magician. Dito po nag-umpisa na ako po ay naging senior citizen advocate dahil every time na ako po ay bababa sa bawat barangay, ang una-una pong pumipila dyan ay mga senior citizen. Maniwala po kayo, ang daladala ko Jollibee, may daladala po akong bola, meron akong kasamang magician at may dancer, pero ang unang-unang pumipila po ay senior citizen. Bakit po kaya? Ngayon po, nagulat ako. So, tinawag ko po yung mga senior citizen sa harapan, dahil wala naman po akong regalo, inawitan ko na lang po sila ng kahit maputi na ang buhok mo. Habang umaawit po ako, sobrang iyak po ni tatay, ni nanay. So nagulat ako. Sabi ko, naku, nakakahiya. Baka na-offend ko ata ang lolo at lola dahil sa aking awitin na kahit maputi na ang buhok mo. Talaga namang pinamukha mo pa sa amin na kami ay may puting buhok na. So hindi po ako nakatiis. After